Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang hard hit na napalabas noong 2021. Ito ay patungkol sa isang napakatalinong unemployed na tao na nakagawang makapagsagawa ng isang terrorist bombing sa hindi kahina-hinalang paraan. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsisimula ang pelikula kay Lee Song-gyuk, isang masipag na manager sa Baron Bank, na bigla ang gising dahil sa mga kalokohan ng kanyang malikot na anak. May mahalagang pagpupulong siya tungkol sa proyekto ng Wusong. Subalit bago iyon, kailangan niyang ihatid ang kanyang dalawang anak, sina Lee Mani-jun at Lee Hae-in sa paaralan. Kahit may kahalagahang trabaho at responsibilidad si Song-gyuk, nakakahanap pa rin siya ng oras para sa kanyang pamilya at sa kanilang mga pangangailangan. Ang kanilang karaniwang araw-araw na takbo ay biglang nagbago nang matanggap ni Song-gyu ang isang misteryosong tawag sa isang cellphone na natagpuan sa kanyang kotse. Bagamat nagdalawang isip, tiningnan niya ang telepono bagamat may pag-aalinlangan, pero siya ay binigyan ng masamang babala. Matapos itawag ito ni Song-gyu at ituring itong biro, ibinaba na niya ang telepono, ngunit may di kanais-nais na pakiramdam na nagpapatuloy. Mas lalo pang nag-ulo ang kanyang isipan nang makita rin niya sa telepono ang isang larawan ng kanyang pamilya na masaya sa kanilang paglalakbay. Nagdulot ang sitwasyong ito ng pagkawala ng atensyon niya habang nagmamaneho, at halos mabangga niya ang isang pedestrian. Nang subukan ni Song-gyu na maglagay ng gasolina sa isang self-service na gasolinahan, tumunog muli ang misteryosong telepono na pilit niyang sagutin. Sa pagkakataong ito, sinabi ng tumatawag sa kanya na may bomba sa ilalim ng upuan ng kanyang kotse at iniwan ang isang nakakatakot na mensahe. Pinalaan siya ng hindi kilalang boses na anumang kilos o bigla ang aksyon ay maaaring pumukaw sa pampasabog. Nang maunawaan ni Song-gyu ang kalubhaan ng sitwasyon, siya ay biglang nagulat ng isang mainit na lalaki na pinagsasabihan siya dahil sa pagkakaroon niya ng pila sa gasolinahan. Sa isang desperadong pagtatangka na masiguro ang kahiligang tunay ng banta ng bomba, humingi ng paumanhin si Song-gyu sa galit na lalaki at humingi ng tulong nito sa pagpuno ng gasolina at inalok ng pera bilang kabayaran. Bagamat nagduda pa rin, sinubukan pa rin ni Song-gyu na mahipo sa ilalim ng upuan at kumuha ng mga litrato upang malaman na ang babala ng tumawag ay totoo nga. Naging mas komplikado ang sitwasyon ng ipahayag ni Min-jun, ang anak ni Song-gyu, ang kanyang uhaw, na hindi sinasadyang nagbigay ng babala sa tumawag na may dalawang bata sa loob ng kotse at nakasalalay ang buhay ng kanyang pamilya. Mas seryosong kinuhang pansin ni Song-gyu ang problema sa pamamagitan ng paglipat ng tawag sa kanyang Bluetooth hands-free. Kawakas, nalantad na ang pagkakakilanlan ng tumawag. Si Jinwoo ay patuloy na nanghihikayat kay Song-gyu. Nais ni Jinwoo ng labis na halagang $2,600,000 kung saan $766,000 ay dapat bayaran ng cash at ang natitirang halaga ay ililipat. Halos malimutan ni Song na ibaba sa paaralan ang kanyang anak na si Min-jun dahil sa takot sa mga banta, subalit kahit nasa harap na siya ng gate ng paaralan, tumanggi pa rin siyang paalisin si Min-jun dahil sa pangamba sa kanyang kaligtasan. Ipinayo ni Hae-in na makipag-ugnayan sa mga awtoridad nang ibigay ni Jinwoo ang utos kay Song-gyu na sabihin sa kanyang mga anak na may bomba sa kotse. Patuloy ang pagdami ng problema ni Song-gyu nang tumanggap siya ng tawag mula sa kanyang katrabaho na si Han Jung-ho. Humiling si Jung-ho ng pahintulot na hindi sumama sa pulong dahil sa isang mahalagang usapin, pero inilantad niya rin na ang sarili niyang kotse ay may bomba rin. Tumungo si Song-gyu sa lokasyon ni Jung-ho upang hanapin ang solusyon sa kanilang pinagsamang kalagayan. Natuklasan niyang nasa delikadong sitwasyon ang kaibigan ni Jung-ho habang sinusubukan niyang palakasin ang loob ng kanyang asawa nang dumating siya sa kanyang lokasyon at humiling ito na bumaba sa sasakyan. Samantala, nasa kanyang isip pa rin si Song-gyu ang panganib ng bomb threat at sinubukang ilipat ang usapan sa isang mas tahimik na lugar. Gayunpaman, nagbago ang kanilang sitwasyon nang sumabog ang sasakyan ni Jung-ho matapos ang desperadong pagtatangka ng kanyang asawa na makatakas. Isang himala na buo pa rin ang sasakyan ni Song-gyu ngunit nasugatan si Min-jun dahil sa mga nabasag na salamin. Nakita niya na dugo ng husto ang sugat sa binti ni Min-jun. Agad na nag-instruct siya si Song-gyu kay Hiting na gamitin ang kanyang skull tie upang pigilan ang pagdaloy ng dugo sa gitna ng delikadong sitwasyon. Nananalangin si Song-gyu kay Jinwoo na bigyan siya ng permiso na pumunta sa ospital dahil desperado siyang makakuha ng tulong medikal para sa kanyang kaligtasan. Ngunit ang malupit na si Jinwoo ay humiling ng napakalaking halaga ng pera, mas malaki pa kaysa sa kanyang huling hiningi. Hiniling ni Jinwoo ang $900,000 na cash at $3,400,000 na transfer. Kinontra ito ni Song-gyu ngunit ipinag-insist ni Jinwoo na ito ay ang pinagsamang halaga na kinakailangan nila mula kay Jung-ho.
Natagpuan ni Songgyu ang sarili sa isang delikadong sitwasyon at kailangang kumilos ng mabilis upang makalakom ng pera. Sa pagkaliyo, sinubukan niyang pakalmayan ang nurse ni Minjun habang binabalangkas ang isang plano upang makakuha ng pondo sa isang sandali ng desperasyon. Nilinlang ni Songgyu ang isa sa kanyang mga kasama sa pamamagitan ng pagsasabing nakakuha siya ng proyekto ng Wusong. Ipinaliwanag niya na kailangan niya ng puhunan mula sa mga VIP na kliyente upang simulan ang negosyo na kung saan ay isang kabuuan na kasinungalingan. Sa simula, mukhang maayos ang paglalahad ni Songgyu sa kanyang imbentong kwento dahil sa kanyang awtoridad bilang center manager, at sunod-sunod ang pagsunod ng kanyang tauhan sa kanyang mga utos. Ang proyektong Wusong ay may malaking kahalagahan tonto para kay Songgyu at sa kanyang kasama. Samantala, sa pagitan nito, nagsimula na ang awtoridad na imbestigahan ang insidente ng pambobomba ni Jungho sa istasyon ng pulisya. Binigyan ng atensyon ng CCTV footage at napansin na ilang sandali bago ang pagsabog, nagtangkang makipag-ugnayan si Songgyu kay Jungho. Sa gitna ng kagipitan, tinanong ni Songgyu si Jinwoo kung paano niya maaaring kumuha ng pera mula sa bangko nang hindi lumalabas ng kanyang kotse. Payo ni Jinwoo na kausapin niya ang kanyang asawa na si Lee Yeon-so para humingi ng tulong. Matapos ang maraming pag-aalinlangan, nakuha na niyang lakas ng loob na tawagan si Yeon-so at ipaalam ang malubhang sitwasyon na kanyang kinahaharap. Nang marinig ni Yeon-so na nasa panganib ang kanyang asawa at mga anak, nababalisa siya. Gayunpaman, pumayag siyang sumunod sa mga kahilingan ni Songgyu at panatilihing lihim ang lahat. Bagamat ipinagbabawal ni Songgyu na ibunyag ang usapin, dumating si Yeon-so sa bangko na kasama ang kanyang kapatid na si Lee Shin-hae. Lalo pang lumala ang tensyon nang masilayan ni Shin-hae ang sasakyan ni Songgyu na nakapark sa labas ng bangko. Sa kalagayan ng pagkabahala, inutusan ni Jinwoo si Songgyu na agad na umalis sa lugar. Bilang tugon sa sitwasyon, binago ni Jinwoo ang kanyang estratehiya at ininsist kay Songgyu na kausapin ang kanyang asawa at hilingin na ilagay sa isang delivery box ang isang bag ng pera. Pagkatapos ay kukunin ni Jinwoo ang pera mula sa kahon. Hindi magtagal, sumunod si Yeon-so sa mga tagubilin ni Jinwoo at dumating sa tinukoy na lugar. Doon, nakakita siya ng isang lalaki at kaagad niyang pinababalaan si Songgyu na sa tingin niya'y si Jinwoo ito. Hindi nila alam ni Yeon-so at Songgyu na kasabwat ni Shin-hae ang mga tauhan ng seguridad para hulihin ang lalaking ito na nagresulta sa kanyang agarang pagkakulong. Ngunit lumabas na ang lalaki ay isa pala sa mga tauhan ni Jinwoo, hindi siya mismo. Galit sa mga kilos ni Shin-hae, pinaandar ni Jinwoo ang isang bomba sa isang malapit na tindahan habang malapit si Yeon-so. Ang pagputok ay nagdulot ng takot lalo na para kina Minjun at Hae-in. Swerte naman at nagawa ni Yeon-so na mabuhay sa pagsabog. Gayunpaman, ginamit ni Jinwoo ang pagkakataon na balon si Songgyu na huwag nang pakialaman siya, ibig sabihin ay maaari pa siyang magdulot ng mas malalang pinsala. Samantala, tiningnan ng pulisya ang CCTV footage mula sa ikalawang pagsabog at napansin ang kotse ni Songgyu sa kalapitang lugar. Ito ay nagpakilos ng kanilang pag-aalinlangan na humantong sa kanilang pagsusumikap na arestuhin siya para ma-interrogate ukol sa posibleng pagkakaugnay niya sa insidente. Makalipas ang ilang sandali, tinawagan siya ng tauhan ni Songgyu na may magandang balita, na ilan sa mga VIP customer ay nagbigay ng pahintulot para may proseso ang kanilang investment money sa account ni Songgyu. Gayunpaman, kulang pa rin si Songgyu sa halagang kailangan at tinanggihan siya ni Jinwoo na pumunta sa ospital upang bisitahin ang kanyang anak na si Minjun na mas lumalala ang kalagayan. Dahil lalong lumalapit ang pulis, pinilit ni Songgyu na tumakas upang maiwasan ang pagkakahuli sa kanya. Upang gawing mas masama, kailangan niyang maging maingat sa pag-navigate sa mga kalsada dahil ang bomba sa kanyang sasakyan ay sensitibo sa anumang klaseng pagyanig. Sa loob ng ilang sandali, napagtanto ni Songgyu na maaaring mailusot niya ang mga pulis, ngunit sa wakas, napalibutan siya ng mga ito sa beach. Binigyan ni Jinwoo si Songgyu ng utos na mag-aksyon bilang isang bomber at bantayan ng panganib ang pagsabog ng aparato habang nakikinig sa tanong ng pinuno ng pulisya. Ginawa ito ni Jinwoo upang ilipat ang lahat ng sisi kay Songgyu habang siya'y mananatiling hindi madedawit. Bilang resulta, kinailangan ng hepe ng pulisya na utusan ang kanyang mga tauhan na ay evacuate ang lugar at lumikha ng perimeter sa paligid ni Songgyu. Bukod dito, ilang mga armadong pulis ang nagangat ng kanilang posisyon na handang manako sa sinasabing bomber kung kinakailangan. Nang hindi magtagal, dumating ang isang espesyal na grupo ng South Korean Bomb Disposal na pinangungunahan ng isang pulis na babae na tinatawag na Ban Young-hee. Lumapit si Young-hee sa sasakyan ni Songgyu habang suot ang isang safety suit. Ngunit nang ipakita ni Songgyu sa kanya ang isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero, nagsimula siyang maging mapagbantay.
Tumingin si Young Hee sa likod at nakita si Min Jun at Hai In na nagpapahiwatig sa kanya na sila rin ay mga biktima. Napansin ni Young Hee ang mga ito at ibinigay ang walkie-talkie niya kay Songgyo upang may parating ang boses ng hindi kilalang tumatawag sa awtoridad. Samantalang inilagay ni Songgyo ang walkie-talkie malapit sa kanyang telepono sa pag-asang makausap si Jin Woo, naghanda si Young Hee sa likod ng kordon ng pulis. Gayunpaman, walang tugon si Jin Woo kahit sa mga pagsisikap ni Songgyo. Makalipas ang sandaling panahon, lumitaw ang isang mensahe mula kay Jin Woo na nag-uutos kay Songgyo na itapon ang walkie-talkie na ibinigay ni Young Hee. Napagtanto ni Songgyo na binabantayan siya ni Jin Woo at dahil dito, inutusan ni Young Hee ang pulis na i-block ang lahat ng signal sa lugar. Ito ay upang makapagkomunikasyon sila ni Songgyo nang hindi kinakabahan na baka marinig ito ni Jin Woo. Nang mabalitaan ang posibleng panganib, agad na nag-utos si Young Hee sa kanyang team na suriin ang sasakyan ni Songgyo kung mayroong bomba. Nang kumpirmahin ng pulis na walang bomba sa likuran ng sasakyan, bumalik ang kapanatagan sa loob ni Songgyo at nagmadaling dalhin nila si Min Jun sa ospital. Ngunit nagkaroon ng maling pag-iisip si Hai In, isa sa mga kasama ni Songgyo, at ayaw niyang umalis sa sasakyan. Dahil sa kanyang pag-iral, nag-activate ang bomba sa ilalim ng harapang upuan. Ang kanyang aksyon ay nagmula sa takot na maaaring targetin ng pulis ang kanyang ama na naruroon sa isang malapit na gusali. Ang desisyong ito ay ikinairita ni Young Hee na agad na naghanap ng hepe ng pulis at nag-utos sa kanyang mga grupo na itigil ang kanilang operasyon habang hinihintay ang bomba na mapatay. Kinuha ni Songgyo at Hai In ang oportunidad dahil sa palagi na lang silang abala sa kanilang sariling mga bagay, ang pagkakataon na magkaroon ng tapat na usapan. Maikling panahon matapos ay dumating ang isang lalaking nagpapanggap na kapatid ni Songgyo na naghangad na tulungan ang kanyang kapatid. Gayunpaman, ang taong ito ay walang iba kundi si Jin Woo ang tunay na bombero. Dalin lang ni Jin Woo ang pulis at nakalapit sa sasakyan ni Songgyo at ipinahayag na ang motibo niya para sa pagbomba ay hindi lamang pinansyal kundi ito rin ay sanhi ng paghahangad ng paghihiganti laban kay Songgyo para sa mga nakaraang aksyon nito. Bagaman walang kaalaman tungkol kay Jin Woo, tiniyak ni Songgyo na wala siyang anumang alitan sa kanya dati. Gayunpaman, mas mahigpit pa ang sitwasyon ng akusahan ni Jin Woo si Songgyo na mamamatay tao. Gayunpaman, nakatuon pa rin si Songgyo sa pagiging ligtas ng kanyang anak na babae at sa huli, pumayag si Jin Woo na palayain siya. Ngunit hinawakan ni Jin Woo ang pagpapakulo ng tubig hiting bilang ganti hanggat hindi ibinibigay ni Songgyo ang mga pangako na pondo. Bukod pa sa bomba sa ilalim ng upuan sa kotse, ibinunyag ni Jin Woo na may pangalawang bomba na itinakda na sumabog sa ibang pagkakataon. Upang maiwasan ang pagsabog na ito, banta niya kay Hai In na huwag ibunyag ang impormasyong ito sa awtoridad, nagbabala na papatayin ang kanyang ama sa pagsabog. Sa kabila ng panganib, nagpasya si Songgyo na lumabas sa barikada ng pulisya at napilitan ang mga pulis na barilin ang kanyang kotse. Gayunpaman, madali itong natuklasan na ang lalaking nag-aangkin na kapatid ni Songgyo ay si Jin Woo, ang taong naglagay ng bomba. Samantala, patuloy pa rin si Songgyo sa pag-iwas sa pulis habang sinusubukan niyang makuha ang pera na hinihingi ni Jin Woo mula sa kanyang boss. Lalo pang tumindi ang tensyon habang ipinamamanhikan ni Songgyo sa kanyang boss at sa kanyang dating asawa, si Yeon So, ng pera para bayaran si Jin Woo, ang tunay na naglagay ng bomba na binalakid si Hai In matapos siyang tanggihan ng kanyang boss sa pandaraya ng pondo. Naghanap ng tulong si Songgyo mula sa kanyang dating asawa ng labis na magulumihanan. Samantala, malapit na ang grupo ni Young Hee at ang mga pulis, ngunit nakipag-ugnayan si Jin Woo kay Songgyo at hinamon siyang makipagkita sa isang kumpanyang kimika na tinatawag na Congo. Walang ibang pagpipilian si Songgyo kundi baguhin ang ruta ng pagtakas at iwanan ang grupo ni Young Hee habang siya'y nagmamaneho. Mga alaala ng isang insidente mula sa 6 na taon na ang nakalilipas ay bumalik sa isipan niya nang siya ay nagtatrabaho sa sangay opisina ng Baron Bank. Sa panahong iyon, si Songgyo ay isang masigasig na manggagawa sa Congo Factory noong panahong iyon. Nagawa niyang kumbansihin ang kanyang mga kasamahan na mamuhunan sa Baron Bank na nagbigay sa kanya ng promosyon bilang center manager. Ngunit ang kanyang tagumpay ay mabilis ding nawala nang malaman ng mga staff na niloko sila sa pagsuporta sa mapanganib na negosyo. Bagamat itinataguyod ni Songgyo ang risk-free investment, sila ay nagdanas ng malalaking pagkalugi na nagresulta sa malawakang demonstrasyon. Si Hyojin, isa sa mga empleyado ng pabrika, ay humarap kay Songgyo tungkol sa sitwasyon ngunit binaliwala siya nito habang patuloy ang mga pagpoprotesta. Ang tanggapan ng sangay ng bangko ni Baron ay isinara, anupaman, iniwan nito ang mga empleyado na lubos na naghihirap. Upang mas lalo pang lumala, natuklasan na si Songgyo ay nag-embezzle ng lahat ng kanilang ininvest na pera.
Habang dumaan si Songgyu sa lugar ng pabrika ng Congo, siya ay napuno ng pagkasiphayo at pagsisisi dahil sa mga banner na itinayo ng mga empleyado na nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya. Ang mga naunang kasinungalingan at pandaraya sa kanilang investment ay palaging nagpapaalala sa kanyang mga pagkakamali. Kamalapit na Pampang, natigilan si Songgyu nang makita ang kanyang anak na banitin sa isang sasakyan. Ang katotohanan tungkol sa mga nangyari matapos ang skandal ay ibinunyag ni Jinwoo, isang dating manggagawa sa factory. Ipinaliwanag niya na patuloy na nakikipaglaban para sa katarungan ng mga empleyado ng pabrika sa pamamagitan ng paghahain ng kaso laban sa Barents Bank at ang kanilang pagsisikap ay nagbubunga na. Ibinunyag ni Jinwoo na ang pera na kinuha niya kay Songgyu ay gagamitin upang bayaran ang gastos ng kaso. Sa kasawiang palad, hindi pa nagbubunga ang mga pagsisikap ng mga empleyado ng pabrika na makamit ang katarungan at ang ilan sa kanila ay sobrang desperado na sa puntong iyon na naisip ang magpakamatay. Isa sa mga empleyado na si Hyojin, na lumitaw na asawa ni Jinwoo, ay nagpakamatay habang buntis pagkatapos mawala ng lahat sa mapanlinlang na investment scheme. Nang malaman ni Songgyu ang katotohanan tungkol sa malubhang epekto ng kanyang mga gawain, kinilala niya ang kanyang pagkakamali sa nakaraan at humingi ng paumanhin kay Hai-in. Ngunit ang kanyang pagsubok na magbayad ay sumalubong sa isang nakakagulat na panukala mula kay Jinwoo. Inimbitahan niya si Songgyu at kanilang mga buhay sa pamamagitan ng paglubog ng isang sasakyan na puno ng bomba na tila paraan para kay Songgyu upang magpatawad sa kanyang mga kasalanan. Determinado si Songgyu na ituwid ang mga bagay, kaya itinaas niya ang bilis ng sasakyan patungo sa dagat at inilubog ito sa tubig habang sumabog. Hindi matagal pagkatapos ay dumating sina Young-hee at ang iba pa at agad na sinagip si Songgyu. Nang makita ni Songgyu ang sarili na nasa ilalim ng dagat na may sasakyang may bomba, napagtanto niya na mayroon pa siyang mga hindi tapos na gawain kahit na unang-una ay nais niyang tapusin na ang kanyang buhay. Ginawa niya ang lahat para mailigtas si Jinwoo. Gayunpaman, hindi nagtagumpay ang kanyang mga pagtatangka sa pagresusita, kaya napilitan siyang humanap ng ibang solusyon habang ang bomba ay papalapit na sa huling sandali. Itinulak ni Songgyu ang isang upuan laban sa manibela ng sasakyan upang pigilan ang bomba sa ilalim ng kanyang upuan. Sumabog ang kotse agad-agad, ngunit ng kababalaghan parehong nabuhay sina Songgyu at Hai-in. Sa mga susunod na araw, lumabas si Songgyu sa hukuman at ibinunyag ang katiwalian at pandaraya ng bangko na pinagtrabahuhan niya sa loob ng 6 na taon. Kahit may labanang hinaharap mula sa iba't ibang grupo, matatag siya sa paghahangad ng katarungan para sa mga biktima. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.